At narito ako ngayon sa Costco. Bala kong pumunta sa Canadian Tire para tumingin ng mga battery booster. Pero may nakita ako dito. Hindi ako familiar ito kasi ang mga typical na kinukuha ko ay yung Noco kasi subok na yon. Pero alam ko may kamahalan. Pero you get what you paid for. Ito, ano na kung susubukan ko para ito sa mga vehicles ng mga in-laws. Malit lang yung kanilang engine. Mother-in-law has a 1.8 engine at 2.2 naman kay father-in-law. Sa Honda Accord 96. Kaya we'll see. Battery maintainer, ito rin sa Canadian Tire. At least doon maraming selections, mga mapapamimilian. Pero I'll check dito, double check ko kung okay yung reviews, and we'll see. Kagandahan nito dito ay madali kang magsoli dito sa Costco. Alright, dito na muna. At kung nandito kayo sa Costco at maybe stop by, see kung ano yung kung nakuha ko ito, hindi. And kung nakuha ko ito, there's a great chance na syempre maganda yung review nakita ko. At yun, maybe ma-influensyan ko rin kayong kumuha nito. At $60 para sa battery tender. Tender means yung pagpapaalaga, yung maintainer, meaning kung hindi nyo magagamit yung kotse ninyo ay matagal na nakaparada, ay nakaplug yan to maintain its battery health ng kotse nyo. Hindi humaba ang buhay ng kotse nyo. Ito naman jump starter, 550 amps. May kasama siyang storage case. Alright, we'll see. Alright, hanggang dito lang muna, kaibigan. At nakabalik na ulit tayo. At nakapag-decide ako na kunin ko itong Type S jump starter and portable power bank. Why not? $80 ang isa. Kukuha ko ng dalawa para sa aming dalawang sasakyan. Maliit lang ang makina nun. Yung isa sa Buick kay mother-in-law, that's 1.8 I believe, na turbocharged engine. At yung sa 96 Honda Accord, that's a 4-cylinder 2.2 engine I believe. 2.2 engine siya. Kaya this should be more than enough. Yeah. We'll try. I mean, I think yung Noco pa rin ang magaling, pero for the price, tsaka Costco to, maraming mga magagandang products sa Costco. Balance dito. Kaya it's not like nag-off-road lagi at nasa long drive lagi yung mga sakyan namin kung saan gagamitin namin po yung Buick at yung Honda. Kaya should be fine. At kung maganda talaga to, baka kumuha pa ako ng maybe dalawa pa uli. We'll see. Tama lang yung kanyang size at maganda to. May power bank din. Mapapakinabangan for emergency pa rin. Kaya we'll see. Kaya titingnan natin. At malalaman natin dahil kukuha ako. Lalo pa sa mundo ngayon, lahat naubusan ng battery ang mga tao. So kumuha na ako dalawa dito. Ang pinunta ko lang talaga dito ay tulips para sa mga kliyente ko. Pero ito, this is fine. Good. Alright. Abangan nyo na lamang kung success, kung maganda itong product, at malalaman nyo sa channel ko. Kaibigan, narito ulit ako sa Costco. Bago ako umalis dito, gusto ko ipakita sa inyo, at alam ko marami mga Pilipino ang pumupunta dito. Pag nakita nyo ito, Troy-Bilt 2-stage snowblower. Yung presyo na yan, katanggap-tanggap na yan,
At ito ay kaya nitong mag-clear ng snowstorm up to a foot, maybe more. Hindi kasing bilis at lakas ng aking Toro. Syempre, I'm a Toro guy, pero this is decent for the price. This is good. Kaya itong rekomendado ko kung sakaling meron kayong property, bahay, decent na to. Yung isa sa mga indication yung maganda to, alam ko kasi gumamit na ako nito eh. Yung mga kaibigan ko meron nito. Yung kanyang shoot ay mahaba. So maganda ang ano nito, ang throw malayo din. Pero tandaan niyo, for $1400 ay it will clear your decent job ito. Okay? Kaya kung nasa market kayo, something to consider. It's a good price at a good size engine, good size two-stage lagi kayo pag nasa mga mas snow area kayo tulad ng Toronto dito. Ito mga hindi ko re-recommenda sa inyo. You can tell na I'm biased. Pero for that price, 1800 it's a 80 volt electric snow blower. May limitasyon to. May hirapan to sa mga slush heavy snow. Yung auger niya mahirapan, may stuck. I wish I could talk more dahil may mga tao dito. Pero I wouldn't advise this. Even itong kanilang power shovel, may limitado to. Kung hindi masyado kayong nasa snowy area, wag kayo kumuha dito. Sayang ang pera nyo, sayang ang effort ninyo. Kaya there's better out there. Toro, kung gusto nyo electric, then consider Toro product. Alright? Okay. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Pinakamura at pinakang common at effective na panlamig na makikita ninyo. Ang quilted panel ay ito. Yun nandito sa loob. Very warm siya. Okay? Against the wall. Atras pa ng konti. Atras ng konti. There you go. Okay na ba? Alam niyo itong bench na to ay kailangan na talaga ma-stain para maprotektahan siya. Maganda pa rin itong made of cedar. I believe cedar itong wood na to. Maganda pa rin yung condition niya. Wala pang senyalis na magra-rust siya. Pero kailangan maprotektahan na. Malakas pa rin siya. Nakuha ko ito sa kaibigan ko na si Barry. Kaya ko sa inyo to, tukol kay Barry pag nagkaroon ako ng pagkakataon. Tamang pagkakataon. Kaibigan, ito yung karugtong ng pinag-uusapan natin sa Costco. Mapapansin nyo, sabi ko kumuha ko ng dalawa, pero ito nakagalang itong gusto kong i-highlight sa inyo sa video ko nito ang kailangan natin ito, jump starter sa mga bihikulo na mayroong sa mga motorista. Kailangan ito lagi sa inyong sasakyan. Ngayon, hindi ito ang solusyon talaga. Ito'y sabihin natin na pagpe-prep
para pagkakaroon ng healthy bago dumating ang winter, make sure na inyong baterya ay malakas, sapat ang kanyang kanyang cold cranking amps at yung holding power niya, holding capability niya para ma-hold ang elektrisidad. Pag tumatakbo kayo, yung alternator nyo binibigyan ng kuryente ang inyong baterya. Kaya kaysa kayo pumunta at pagtapos na kayo nakarating na kayo sa destination ninyo at alis na kayo sa sasakyan, makakaasa kayo na ang battery nyo ay fully top up. Okay? Kung healthy ang inyong battery, kumpiyansa kayo na pumunta at sasakyan ninyo at mag-start siya anuman ang temperature. Anuman ang temperature, kahit minus 40 yan. You may struggle a little bit, pero it should fire up. It should turn over your engine. Or mag-start yung engine, makina ninyo. Siyempre, sa tulong pa ng mga iba pa, tulad ng makakatulong yung kung meron kayong engine block heater, okay? Some kind of device na makakatulong para hindi ma-freeze up yung inyong coolant, yung engine ninyo, at yung iba ay pinoprotektahan yung kanilang battery sa pamamagitan ng pagko-cover sa kanila, pagkukumot. Pero mabalik tayo dito. Sabihin natin healthy man ang inyong battery, magaling makuha nito. Dahil hindi nyo alam ang maaaring mangyari kasi tulad yan, sa mundo na tayo abala or kahit hindi abala, nakakaligtaan natin ng isang mga bagay. Mabuting meron tayo nito. Dahil meron tayong mga kaibigan, meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga kilala na maaaring humingi ng tulong sa atin at maganda, mabuting kung meron tayong daladala nito. Maring complete stranger, total estranghero sa atin na gusto niyong tumulong. Again, you should be careful kung dito sa pagtulong sa mga tao. Just make sure na alam natin ang ginagawa natin pag-approach sa kanila at pagtulong, paghawak sa kanila mga sakyan. May mga masamang implikasyon din yan, pero not to discourage you na tumulong sa ibang tao. Just be more aware and responsible, diba? The best you can. Kaya mabuti rin to. Hindi ko alam ang quality nito, kaya isa lang ang kinuha ko. Kaya nakita niyo dalawa. I think mas safe, diba, kung isa. At kasi ako I'm a Noco guy. When I mean Noco brand ang aking gamit talaga sa mga pang-charge, pang-boost, pang-maintain ng mga battery, Noco. Pero I could understand yung ibang mga product which is half the price noon, even less, more than half ay capable ng doing the same job din, or most of its same job, main function na panatiling malakas ang masiglang ang battery or ma-boost o ma-boost ang battery para mag-start, ma-jump start. Kaya isa pa nito, halos karamihan sa kanila hindi to natatangi na bukod din nito, hindi to naiiba ay yung tinatawag na it's a power bank. Napakalaking power bank ito sa mundo natin na marami ang nalolobat, di ba? At with use, kailangan talaga, importante sa emergency, lalo na may blizzard at stuck ka sa kotse, di ba? Mabuti rin na may extra power cut. Ito yon. Meron, kaya make sure na lagi itong fully charged pag alis kayo. At wag hayaang mag-deplete talaga yung battery. Make sure na meron siyang enough na juice lalo sa panahon ng taglamig, winter dito sa Canada. Kaya yun ang aking masasabi sa inyo na I'm sure over 5 minutes ito sinasabi ko. And again, pag-usapan natin ito sa mga ibang pagkakataon na lang. It's good to have this, Alaska. Marami bang brand nito, pero ito ay de-icer. Spray mo lang sa medyo may bahid na yellow ng inyong sasakyan. Of course, you can always scrape it. May scraper kayo. That's a good idea. I would use scraper better. Pero may time na it's good to have this.
magugulat kayo na, oh, maganda pala meron ako nito. It's nice. Ito ay meron kang marami na ako nitong stock pero kumuha pa rin ako. At meron ako ito sa labas, sa driveway, dahil napakarami naming sasakyan. At grab lang ako, spray. Meron din akong brush, grab lang yung brush it off, yung mga snow. Scraper, ganun din. Meron ako pang spray, panlinis ng tubig, ng side mirror din, may windshield washer fluid doon para hindi mag-freeze up. Even summer, gamit ko rin yun. Squeegee, meron din ako. Magandang mga yun, meron kayo, kompleto kayo, ready. Hindi nasa kotse ninyo, pwede kayo maglagay sa kotse noon, pero I'm talking about kung saan kayo nakaparada, garahe man or driveways, o even tapat ng bahay ninyo, mabuti may easy access kayo noon. Sakali mang umulan, mag-snow, blizzard, meron kayo noon. Kumbagay, yun yung bagay pangmadalian. Takbo agad, boom, 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 habang nagpapainit. Alright? Trabaho ko yun kasi, lalo na si Mrs. T. Si Mrs. T, hindi ko hinahayaan. Kanya-kanya tayo ng paniniwala. Si Mrs. T, hindi ko hinahayaan siyang mag-brush ng sakyan. Kaya, minsan nga binibiro ko, hindi niya alam kung gaano kasibirang weather, kung gaano kakapal ang snow sa ibabaw ng kanyang kotse dahil tinakal ko na yun. Want to make sure na ako yung gagawa na sa kanya. It's a little something na pagsisilbi sa kanya na kinagigiliwan ko. Sana gayon din kayo mga batang mga mister at na itrato niyo ang inyong mga asawa ng ganung treat. That doesn't mean they can't do it. Alright? That doesn't mean they can't do it. Ito isang pagpapakita lang na yung pagmamahal natin sa kanila na kaya alam ko, kailangan kong banggitin yun kasi may iba sa atin na hindi naniniwala sa ganun, pinababayaan yung mga asawa nyo ng ganun. Well, magkakaiba nga tayo na hindi ako ganun. Sabihin natin. Kaya, yun. At isa pa, ito ay para doon sa aming Buick at Honda na mas luma ay 96 Honda at yung Buick namin. Ito ay a simple cover sa windshield ito. At galing din daw sa Costco. Hindi ko na na-video doon. Kaya ito lahat galing to sa Costco. Meron kami nito. Kailangan ko na namin mag-upgrade sa iba. Yung sa Impala, gusto ko pa rin yun. Yung madalas yung makita sa mga luma ko mga videos. Nandun pa rin yun and it works well. Ito medyo maganda. I guess maganda-ganda to. We'll see. Masaya ako doon sa Honda namin doon sa luma naming windshield protector shield. Windshield protection sa ice and snow and slush. Ito yung gagamitin namin sa Impala. Pero bibili pa kami nito. Titiyan ko maganda to kung hindi. Then hindi ako bibili pa. Kung talagang nagustuhan ko, then kukuha pa kami ng siguro 2 pa or 3. Kaya sa ngayon hindi namin masyadong kailangan to. Sa mga masasabi ko, ayaw nila ito kasi parang trabaho pa pag umpisa nyo ng tanggalin ng snow. Believe me, napakaganda nito dahil ito talaga yung pumoprotekta sa windshield blades ninyo na maaaring may protection na maging ice. Oo, at matutunaw yon, pero napakaganda kung yun ay hindi balot ng niebe or yellow kapag nagpapaint kayo ng kotse. Napakadaling lumambot uli ng inyong windshield wiper. Isa pa, dagdag protection sa inyong bintana sa windshield ninyo dahil anything could hit your windshield tulad ng sanga, bato at kung ano man mga laruan ng mga bata. This konti lang naman ang sakripisyo nyo. Minsan mas maganda nga to, tanggalin nyo lang, di ba? At napakaganda ng windshield ninyo. Kaya I strongly recommend this sa mga nagsasabi na nakakatamad naman tanggalin. Give it a chance. At masasanay din kayo. At tingin nyo, oh, it's really not that bad. Natanggalin pala kapag tapos kung habang pinapahinit ko yung kotse. Hanggang dito na lang. At I could talk about this all day sa mga ito. Pero kailangan ko lang i-end dito. Kaibigan, hanggang sa muli, you take care of yourself, ha? Alright? And padayon.